Jasmine Curtis Smith tungkol sa kasalukuyang korupsyon sa bansa. Paano nila nasisikmura yon? Ipinahayag ni Jasmine Curtis Smith ang kanyang matinding pagkadismaya sa mainit na usapin ng katiwalian sa mga proyekto sa flood control na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno at pribadong kontratista. Sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Biyernes, nabanggit ni Tito Boy na naantig siya nang makita si Jasmine bilang isa sa mga celebrity na lumahok sa trillion-peso march sa EDSA noong Setyembre upang tutulan ang nagaganap na korupsyon sa mga pondo ng bayan. Ipinahayag ni Jasmine ang kanyang galit tungkol sa sitwasyong ito, lalo na para sa mga kabataang nag-aaral. Sa tingin ko, Tito Boy, bukod sa galit, I'm so sad. I'm so sad kasi yung mga estudyante natin, yung mga pamilya na tuwing bagyo, walang proper access sa pag-aaral, sa daan na pwede nilang gamitin pang tawid papuntang eskwelahan, sabi niya. Inalmahan din ng aktres ang kasakiman ng ilan na nagiging dahilan kung bakit hindi naaabot ng mga mamamayan ang mga pangunahing pangangailangan nila. Galit na galit ako kasi these are basic things and we see it year after year. Pero walang bagong nangyayari. Wala silang ginagawang changes, and they keep on becoming even greedier year after year. Nakikita natin yun. How selfish, dagdag pa ni Jasmine. Nakaka-confuse paano nila nasisikmura yun, Tito Boy? Dagdag pa niya. Si Clea Pineda na kasama ni Jasmine bilang guest ay apektado rin sa isyong ito. Of course, syempre, sinong hindi magagalit sa ganun, sabi ni Clea. Para makasuhan ang mga sangkot sa katiwalian hinggil sa issue ng flood control projects, nagtatag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Independent Commission for Infrastructure. Samantala, magkasama sina Jasmine at Clea sa Cinemalaya 2025 entry na Open Endings, na kinabibilangan din nina Janela Salvador at OPM singer na si Lian Mamonong.